At isa sa na namang mainit na araw at umaapaw na balitaktakan dito sa aming programa, ang inyong masasaksihan, mga kaibigan. Yan po, mga kaibigan. Kaya't ano, partner? Kaya ano, tumutok. Kaya tumutok na lamang po kayo sa aming sa aming programa at huwag kayong kukurap dahil narito na po muli ang inyong mga lingkod. Kasama po si Johnny Riblando. At ako naman, si Tommy Abili, ay muling mag-aanyaya sa inyo. Ay, manood po kayo lagi sa programang Bigwas! Yan po ay kung gaano po kaganda ng ating sa airport. Ayun, yan po ang ating SBMA. Mga kaibigan, yan po yung airport area. Kung saan nandito pa noon ang base militar ng Kano. Ito, kung makikita po ninyo sa ating sa inyong mga TV screen kung gaano kaganda ang US base noon. Makikita nyo po sa ang mga karagatan kung gaano kalinis at ang mga magaganda't nagkukulay. Berding mga kabundukan. Oo, berding kabundukan at yung mga iba't ibang kulay ng mga gusali sa loob ng naval base. Ito po ang kuha na ito, mga kaibigan, sa panahon po noon ito. Ito po yung dating basing militar. Basing militar na kung saan ay dito po dumaong ang lahat ng mga sasakyan ng pandigma. Subalit hindi po nagtagal, ito'y nagpapaalam po sa ating bansa dahil ay ito'y hindi na po naaprubahan ang Treaty of Paris. Saka yung nagsimula yan na partner yung pumutok yung Mount Pinatubo. Yeah. Pumutok ang Mount Pinatubo, kaya tuluyan po nilang nilisan noong 1991. Yan, mga kaibigan. Kung makikita po ninyo, napakaganda po ng mga barkong pagdigma na idadaong dito. Dahil dito po naganap noong 19th century ang digmaan kung saan ay dito po nakapasok din dito ang mga Hapon at yung Hapon at saka yung unang mga kagamitan ng mga Kastila, partner. Na kung maalala natin, yung panahon ng Kastila noong 18th century ay dito po nagkaroon ng kalakal. So bali, dito nagkaroon yung bakbakan nung panahon ng mga yan eh. Yan. Ilang digmaan na po ba tayong nakalipas hanggang sa dumating ang punto na napakarami na pong mga barkong pandigma, kasama na pa yung mga supporter nila na naghahatid ng mga supply ay nalubog na rin dito sa ating karagatan ng Subic Bay. Subalit ng lisanin ito ng mga Amerikano noon, partner, naiwan nito ang kagandahan ng SBMA. Kaya tinawag na siyang SBMA, bagamat dati siyang naval base, napakaganda po nang iniwan nila ito. Subalit ngayon, ito na ngayon ang naging kamangha-mangha. Iyan po nakikita sa ilalim ng karagatan po, 80% na po ang nasisirang mga corals dahil sa paghuhukay ng mga kayamanan. Kung makikita po ninyo yung mga bakal na yan yung mga angkla, kanyon ng mga dating mga barkong pangdigma, pati yung mga kadena, yung nakikita ninyo sa mga TV screen. Yan po ang mga yan po yung yung kanyon nung 18th century. Yes, oo. Ayan mga kadena na yan. Ayan. Kung matatandaan po ninyo, mga kaibigan, yan po yung mga dating mga barkong pandigma na nalubog dyan, kasama na po yung mga galyon. Yang galyon na yan, yung nakikita ninyo sa TV screen, yan po yung kahoy ng barko na galyon na panahon yan ng mga Kastila. Kung makikita po ninyo ngayon sa inyong mga TV screen, yan po'y pinasasabog na sa ilalim ng karagatan sa pagitan ng Chiquitita at ng Grande Island. Sa ilalim nagpapasabog po sila para mabuksan nila ang daan ng barkong yan. Kung makikita po ninyo, mayroon pong mga tali. Para may angat lamang yan. Para mabuksan po nila ang pintuan ng naturang galyon.
nakuna na po ngayon yan ng Ayan underwater po, camera. ayan po, Yan na nakikita po nyo yung butas na yan. ang pinto ng ng At saka ito, yung inaangat na nila, yung coral na inaangat nila. po. yes, si Tommy Abili po at ng Johnny Reblando ng Biguas. Good morning, question. PO3 question, si Johnny to. Yes, sir. Good morning, sir. Oo. O gaano po ba katotoo na mayroon umanong mayroon na bang nakarating sa inyong tanggapan ngayon na umano'y nagkakaroon ng treasure diving dyan sa SBMA, sir? Ayon sa testigo, sir, meron daw nangyayaring ganon na sitwasyon. Pero kailangan pa nating i-verify na maigi at nang sa gayon ay ang mga tao namang may liability dito ay mabigyan din naman ng kumbaga tamang investigasyon para sa akusasyon na yan. Oh, pero sir, ibig sabihin natumbok na ninyo kung sino talaga yung nagti-treasure diving. Base sa mga testigo, sir, Opo. may mga na-identified naman sila na mga tao. Nagtatapos na po ang ating programa. At yan po, ang isang araw natin na mga pinaghirapan na punong-puno ng mainit na makabuluhang talakayan sa programang Bigwas. Muli po niyong abangan bukas ang iiba pa naming paluap hinggil sa nakawan sa loob ng SBMA ng mga yaman dagat sa loob ng galyon. Mga kaibigan, ay umabot na po kami sa takdang oras. Kasama po si Johnny Reblando. Ako naman, si Tommy Abili. Kami, Ang ang Bigwas! Bigwas!